Ryan! Grabe talaga tong 2026. Back-to-back, January and February, may DOTR policy changes para sa ating mga motorista. Etong Feb, nag-propose sila ng policy para i-extend ang initial registration ng lahat ng new vehicles na dating 3 years to 5 years. Tapos, ang objective daw ng DOTR ay para mabawasan ang congestion ng mga nagpaparenew sa LTO. At higit sa lahat, para daw sa convenience natin mga motorista, mas tatagal na tayo hindi bibisita ng LTO. Yes. Ito guys, paalala ko lang, dun sa last policy change ng DOTR dun sa James Deakin versus LTO issue na kung saan nahuli anak niya sa Skyway for reckless driving na may pinasa na magical documents, sumunod daw sa proseso, pinaglaban daw niya ang taong bayan na kung saan nanalo daw siya at kasama daw tayong pinapanalo dahil hindi na daw ikukumpiska ang mga driver's license natin at pwede na raw ito aregluhin from 15 calendar days to 15 working days. Hooray! Panalo daw tayo doon. Pero, panalo nga ba talaga? Kung isipin mo sarili mo, may kinabang ka. Siyempre, hindi makukumpiska lisensya mo. Pero kung iisipin mo para sa lahat, paalala ko lang, matagal nang hindi kinukumpiska ang lisensya para sa mga minor violations. Pero yung tulad ng mga mabibigat, tulad ng DUI, yung mga nagdadrive ng nakainom, at mga reckless drivers, sila yung tunay na may kinabang. Hindi na makukumpiska ang lisensya nila at their own sweet time pa sa pag-areglo. Well, at least, wala nang engot na pupunta ng Sabado sa government office. Yung gusto ng working days pero ultimo siya pumunta ng non-working day. Labo, di ba? So para sa mga kamote drivers dyan at kamote supporters, congrats sa inyo. Kaya kung napaniwala ka na may kinabang ka naman, ang sabi nila, okay naman kasi may kinabang ka rin naman. Pero para sa akin at mga tulad ko na nag-iingat, talo pa nga tayo. Kasi mas malakas na ang mga kamote ngayon sa daan. 'Di ba? Parang kamote empowerment. Kaya kung hindi mo naisip 'yon, welcome to my channel. 'Di ba? Ang content ko ay para makapagbigay ng proper information sa viewers. Minsan to promote critical thinking. Kaya don't forget to like the video and subscribe if you support my advocacy. By the way, may Real Ryan stickers at items na rin tayo. Andito lang yung link sa video. Malamang ngayon nasa isip mo, anong nakikita natin sa proposed 5-year registration para sa bagong kotse, motor at trucks. Disclaimer lang hindi tayo specialist sa paggawa ng policy. Isang simpleng content creator lang tayo na mahilig mag-analyze ng bagay-bagay pagdating sa ganito. Actually, to be fair sa kanila, mahirap sa sitwasyon ng mga nakaupo kasi pwedeng damn if you do, damn if you don't. Pero sana makarating to sa mga taong nauukulan kasi syempre kung makakapagbigay tayo ng proper information or yung may sense, ito yung tunay na tulong. Again, balik lang tayo sa nasabi nila. Ginagawa daw nila to para mabawasan yung pila sa LTO at extension offices at convenience para sa ating mga motorista. Kung titingnan natin to, para bang akala natin panalo na naman tayo. Isa na namang win-win situation. Convenient para sa LTO, convenient rin para sa atin. Pero para sa convenience, ito ang mga kapalit. Paalala ko lang, isa sa rason or siguro ito na yung pinaka-rason bakit pa to ginagawa, road safety. Kasi pwedeng buhay ang kapalit. Yung iba kasi, pwedeng tingin nila para bang administrative formality lang ito. Tipong basta may papel lang, okay na. Kaya ang feeling ng iba, lalo na sa nag-aalaga ng sasakyan para maging maayos sa kalsada, pabigat lang. Hindi ko sure kung kaninong article ko nabasa, isa daw sa naging basehan ay ang pag-extend rin ng car warranty ng mga car brands. Na ang kotse daw ngayon ay nasa 5 to 8 years na ang car warranty. Ideally, pwedeng may point sana to. Pero realistically, maraming tumatakbo ng mga sasakyan na out of warranty na agad kahit first year pa lang. Siyempre, dito sa Pilipinas, madaming magagaling sa kotse. Ganito ganyan daw ang dapat gawin sa kotse nila. Tapos, pag nasira, sisisihin na ang car manufacturer na sirain daw ang mga modelong sasakyan. Isa pa, hindi rin na-consider yung mismong paggamit ng sasakyan. Hindi kasi pantay-pantay ang paggamit ng sasakyan. Isipin mo to,
Ang average na takbo ng mga ride-hailing dito sa atin, halos 30 to 40,000 per year. Kaya pagdating sa third year, tapos na yung warranty by distance. Partida, itong mga natanong ko pa, puro mga Metro Manila lang. Traffic pa yun. Mas malakas pa yung mga UV Express at commercial used vehicle. Tapos bumabiyahe sa labas ng Metro Manila. In short, magkakaiba ang private, public at commercial used vehicles. Lalong mas magkakaroon ng question mark sa roadworthiness ng mga sasakyan sa kalsada sa extended period na walang inspection. Bale, para bang pagdating sa sitwasyon na to, nakaasa lang tayo sa insurance na TPL na para bang bahala na si Batman. Tapos, pagdating naman sa ahensya ng gobyerno, eto na tayo sa LTO. Para bang naging excuse na to harapin ang tunay na problema? Bakit hindi magawa ng gobyerno, di ba? Sana habang maaga pa, gawa na ng improvement sa proseso. Paalala ko lang, parami at parami lang ang mangyayari sa mga sasakyan sa kalsada. Developing pa rin kasi tayo, di ba? Marami pang infrastructure na pwedeng magawa para ma-improve ang ating development. At paalala ko lang rin na may underutilized tayong online system para magparehistro ng sasakyan. Underutilized sa Tagalog, hindi nasusulit ang gamit. Kasama na rin dito yung mga Motor Inspection Vehicle Centers or PMVIC na nakakapag-inspect ng ating sasakyan at may serbisyo sa pag-assist ng renewal ng registration. Kaya para sa akin, sobrang nakakapagtaka. At ang last point natin dito, na sure magkakakulay na talaga, pera. Kung isusuma total na natin lahat ng nauna, convenience ang pandala sa ating mga motorista. Pero ang paggawa ng 3 to 5 years ay pag-advance rin ng pera. Bale yung dating times 3, naging times 5. Ang advance na pera sa pagpasok ng gobyerno ay halos doble. Kung matik na 1 year dapat sagot mo, nadagdagan ng 2 para maging 3. Ngayon, dagdag ulit ng 2 para maging 5. Doble, di ba? Magiging mas mahal na ang pagbili ng brand new. Kung issue ba to, tingin ko, kaya naman lunukin ng buyers. No choice, kumbaga. Kasama na sa buying process. Alam ko, medyo mababaw naman tong mga punto natin. Aaminin ko, simple thinking lang naman meron tayo. Pero dito pa lang, timbangin na natin. Yung pag-advance ba natin, kapalit ng convenience natin, naging mas safe ba tayo bilang motorista? Gaganda ba ang proseso at serbisyo na ibibigay sa atin? O hindi ba ganun rin naman at darating din naman yung panahon ng renewal sa atin? Kaya kung titingnan natin sa objective ng proposed policy na to, tunay ba na para sa atin o para sa kanila? Sino ang tunay na makikinabang? Para sa akin, kung gusto lang rin naman natin ng improvement, syempre, hindi band-aid solution. Hanapin at harapin ang problema sa proseso. At kung sa usapin ng efficiency para mabawasan ang congestion, sobrang daming paraan pang pwedeng gawin. Sana unahin yung inefficient na proseso. Ito na lang, kung mabilisan na approve ang decision na to, alam na. Kaya sa totoo, kaya natin nagawa tong episode na to kasi hindi mawala sa isip ko kung ano ba talaga to. Public interest ba ang napairal o political accommodation? Ano sa tingin mo? May something fishy ba? Gusto ko marinig ang opinion mo sa comment section. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman, para updated ka sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.